Sa Tagalog ay pag-asa. Ang DBM ay pag-asa ng mga lokal na pamahalaan. Alam nyo, totoo po yung sinabi ni Yusek Ho kanina. There is a few billions of peso regularly for what we call the LGSF account. Itong pondo na ito ay ginagamit pangtulong ng Pangulo ng Bansa sa mga lokal na pamahalaan, partikular na, halimbawa may aberya. Yan, halimbawa nasirang tulay dahil sa bagyo o kailangan ng pagkain and so on and so forth. Yan ang na-access na pondo. At the same time, LGSF also can be utilized for long-term program ng mga lokal na pamahalaan. At kung sila'y kinakapos at tukod na tukod sa pananalapi, maaaring humingi ng tulong ang lokal na pamahalaan sa DBM, Office of the President, through that particular fund. But that particular fund for 2026, because of what happened last year, the President Bongbong Marcos, opted to divert its goal from unnecessary or until resolved flood control scandal. Ang ginawa niya, in-empower niya ngayon yung mga lokal na pamahalaan by providing almost 400% growth sa pondo ng LGSF. So yun po yung sinasabi, palakpakan natin si Yusek Ho. Alam niyo na. Alam niyo na. Minsan, envelope lang ang kailangan nyo na may lamang sulat. Wala namang masamang mag-request. Hindi ibig sabihin, you'll be approved. Hindi ibig sabihin, you'll be approved. Because we are talking of 1,600 LGU all over the country. At madalas sa hindi, maswerte ay ang mga munisipalidad. Kasi sila ang mas kailangan ng stimulation coming from the national government. But it doesn't mean hindi tayo lilingunin. Depende sa pangangailangan. Katulad halimbawa, dito sa Pandacan, simula nang nagawa ang Skyway, dumilim. Naging mapanganib sa gabi sa nagmamaneho at naghahanap buhay at mamamayan ng Pandacan. Hindi lang dumilim, umalikabok. Araw-araw sinisinghot ng tao sa paligid dito ang alikabok at sementong natira sa open space na ito. And that is hindi dahil ngayon lang yun. It's been here for the past 3 years. Open space. Nakatenga. May nagbalak pang magpatayo rito pero papel lang pala yun. Ay, hindi pala papel. Tarpaulin. But there is no papers, there is no project, there is no program. Now, nung ako po ay binigyan ninyo ng pagkakataon, mga batang Maynila, immediately I went to this area at night time. Sabi ko, alam nyo, huwag nyo nang hintayin na may tatawid na bata, may tatawid na matanda sa kalagitnaan nito at may maaksidente. Let's address this. Alaws na alaws tayo. Anong gagawin ko? But I did not stop there. So that's why, sabi ko kay Ramon Ang, sabi ko, RSA, baka po pwede makisuyo naman. Total, nakapaghahanap buhay naman kayo sa Maynila. So baka pwede, ilawan natin yung ilalim ng Skyway. Ang puhunan ko lang doon, kapal ng mukha. Ang hindi ko naman ipinanghingi yung sarili ko. Mangyari ba? Tinugon. 20.8 million pesos ang binigay ni Ramonang sa lungsod ng Maynila.
ano naging resulta? Lumiwanag ang boundary ng Manila hanggang dito sa dulo sa likod natin. Pangalawa, may pera nakalutang worth 39 million for this project. Ang siste, hindi kasya. Then I went to Chairman Artes. Sabi ko, pare, nakakawa naman yung mga taga-Pandakan ko. Masyado ng malikabok, perwisyo. Pwede ba? Masikip kasi yung Pandakan. Plaza Balagtas lang meron kami. Dito sa supposed to be may court sa bagong barangay, agad that wala na kaming open space. Sabi ko, baka pwede tayo magtayo doon sa mga paborito ko na senior citizen na kapag hapon, maga, lalo na mga alas 6 ng maga, mag-stretching yung lumalaganit na ugat at buto ng mga lolo't lola ko. Gawa tayo ng senior citizen park wherein they can create their own activities, calisthenics and so on and so forth on a regular basis and create open green space. Tapos, alam mo yung Maynila, I think marami rin sa Pilipinas na mga pet lover. Alam ko, mukhang lover ang itsura ni Lubiloso. Pero, kako maraming may aso sa amin, may pusa. Let's create a park for the first time and unique in the country wherein people, regular community like Pandakan, they can bring their pet together in a park. Usually, nangyayari yan sa mayayamang subdivision, sa mayayamang komunidad. At mano pa sa ibang bansa, no? Talagang may pet park where people and animals can go stroll around. Sabi ko dito, gawa tayo mismo para sa mga hayop. Alam mo, itong araw ng pagsasama natin is a result of a unique relationship where local government and national government hindi lang nag-collaborate for social media content. Di ba yung the word collaboration pang social media? This is pure collaboration of resources of the national government and local government. Alam mo, sinabi sa akin ni Artes, ni Chairman, MMDA, pare, soli mo sa akin yung pera, dodoblehin ko. So, alam mo naman ako, kapal books din ako. Biro mo, piso, tamang 2 piso. Maganda to. So we did. Your city government, first time, sinasabi ko nga kay Yusek Hope, walang local government nagsosoli ng pera. Wala. Magtanong kayo, maghanap kayo. Basta yung pera, pumasok na. Wala nang bawian. O tanong nyo sa mga barangay, pwede ko bang bawiin yung binigay ko? Wala na. Todasan na yun. So, we did. I trusted and I believe with Chairman Artes that he and the MMDA family will fulfill their commitment to the city of Manila. So, binigay namin sa kanya at totoong nangyari. Ito tayo ngayon. Magkakaroon na tayo ng senior citizen park and pet park in Manila. Mga taga-Pandakan, pwede ba medyo tigasan nyo naman, ipakita nyo dito sa Pandakan na makasaysayang bahagi ng Pilipinas, hindi lang ng Maynila. Sa makasaysayang bahagi ng Pilipinas, mga taga-Pandakan,
isang mainit na palakpak bilang pasalamat sa MMDA family. Kasi hindi lang sa park natin katuwang yan. O yung pako ng problema yung mga taga-pako, naalala ninyo? O ngayon, kasama rin natin doon, MMDA. Sila rin ang nagayos. Sa flood control, tiyak, yung flood control lang nila tumatakbo. Yun, sigurado ako doon. Yung iba hindi ko alam. Pero yung flood control nila, gumagana. So, now, mga kababayan na naparito, masaya ako para sa inyo. Promise. Titigil lang alikabok. You will have more fresh air. More green space for your kids, sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo. Gagawin natin BGC, itong Nagtahan Interlink. Kasi sa BGC, pwede kang magkadla-kadla eh. Dala-dala mo yung aso mo, di ba? Here, you can do it safe. In the middle of a busy street. Safe for the people, safe for everyone, cleaner air and space for everyone.